June 18, 2013. Sino makakalimot sa clutch 3-pointer ni Ray Allen na talaga naman tumatak sa karamihan? Lamang kasi ng 3 puntos ang San Antonio Spurs at bagamat hindi pumasok ang tres ni LeBron James ay nakuha naman ni Chris Bosh ang rebound. Agad niya din namang ibinigay ang bola kay Ray Allen at matapos nito ay walang pag-atubili. Tumira siya agad ng tres sa corner at ito nga ang nangyari. Dahil sa pangyayaring yun ay natungayan natin ng one of the most famous clutch shot sa kasaysayan ng NBA. Kaya naman sa video na ito mga repay, halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Ray Allen at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Baligid sa kaalaman ng marami, pinanganak sa Air Force Base si Ray Allen noong July 20, 1975. Ang kanyang magulang kasi ay miyembro ng militar kaya naman sa kanyang murang edad ay nagpalipat-lipat na sila ng ibang lugar at medyo tumagal din sila sa England. Alauna na nagsettle din naman sila sa South Carolina. Dahil sa kailang pamamalagi sa England ay British mga repa ang kanyang accent kung kaya't naiba siya tuloy sa ibang mga bata. Sa kabila ng kanyang pagiging iba sa karamihan ay ang kanyang natural athletic gifts and his obsession with hard work allowed him to excel mga repa sa larangan ng basketball. Sa katunayan ay noong nag-aaral pa siya sa Hillcrest High School ay pinangunahan niya tungo sa state championship ang kanyang paaralan. Nakapagtala siya noon ng 25 points with 12 rebounds. Well, dahil sa kanyang pinamalas na galing ay agad din siyang inofera ng University of Connecticut. Sa kanyang unang taon sa college taong 1993, naging disente naman ang kanyang laro. Nag-average siya noon ng 12.6 points, 4.6 rebounds at 1.4 assists. Pero pagpatak ng 1995 to 1996 season, junior year niya, ay nag-average na siya mga repa ng 23 points, 6.5 rebounds at 3.3 assists. Dahilan kung bakit siya pinangalanan bilang Big East Player of the Year. Dagdag ko na din na noong 1995 ay itinanghal siya na USA Basketball Male Athlete of the Year. Tinapos niya mga repa ang kanyang college career na may 44.83 point field goal percentage at siya ang nanguna dito. Siya din ang third highest season total points sa kasaysayan ng Connecticut. Kaya naman di na nakakapagtaka kung bakit siya napili bilang 5th overall pick ng Minnesota Timberwolves noong 1996. Well, matapos siyang mapili ng Timberwolves ay agad din siyang na-trade papunta sa Milwaukee Bucks. Kapalit niya dito si Stephon Marbury. Sa kanyang unang taon sa liga ay naging disente naman ang kanyang laro. Nag-average siya ng 13 points, 4 rebounds at 2.6 assists. Nakasali din siya sa slam dunk contest. Bagamat natalo siya doon ay natunghay naman natin ang isa sa mga strongest efforts niya sa season na yon. Nakapagtalakay siya ng 22 points, 6 assists, 3 steals at new career high 9 rebounds kontra Golden State Warriors. Nasundan pa ito noong March 25, 1997 matapos niyang magawa ang new career high 32 points kontra Phoenix Suns. Bagamat hindi sila nakapasok sa playoffs ay pinangalanan naman siya sa NBA All-Rookie second team. Sa sumunod na season 1997 to 1998 ay season opener pa lamang ay nagpakawala agad siya ng 29 points at 6 3-pointers kontra 76ers. Nakapag-set din siya ng career high 35 points against the New York Knicks at nakapagtali din siya mga repa ng 40-point double-double with 10 rebounds sa kailang last game sa regular season. Yun nga lang ay kinapos ulit sila at hindi nakapasok sa playoffs. Pagpatak ng 1998 to 1999 season, dito ay pumirma na siya ng 6-year $70.9 million extension sa Bucks. Dahilan kung bakit siya ang naging highest paid player in franchise history ng Milwaukee Bucks sa panahon na yon. Sa season din na yun mga repa ay natunghayan natin ng first playoffs appearance na Ray Allen matapos silang makuha ang 7th seed. Nakabangga nila noon sa first round ang Indiana Pacers na pinangungunahan ni Reggie Miller. Yun nga lang ay winilis agad sila ng team na ito. Kabila na nag-average noon ng 22 points, 7.3 rebounds at 4.3 assists. Sa sumunod na season 1999-2000 season, dito naman ang kanyang kauna-unahang All-Star Game appearance kung saan nakapagtala siya ng 14 points in 17 minutes. Natapos ang season na yun mga repa at muli ulit silang nakapasok sa playoffs. Pinangunahan niya ang Bucks partikular na sa scoring during the regular and postseason. Muli ulit nang nakakabangga sa first round ang Indiana Pacers. Pumalag naman ng Milwaukee Bucks mga repa. Yun nga lang ay pagdating ng Game 5 ay masyadong nag-init si Reggie Miller. Nakapagtala siya noon ng 41 points at 5 assists dahilan ng kailang pagkatalo. Pagdating ng 2000-2001 season, dito ay masabing naging solido ang kanyang laro. Sa katunayan ay noong February 7, 2001 ay nagawa niya ang kanyang first career triple-double with 20 points, 10 rebounds at 11 assists against the Boston Celtics. Nag-participate at nanalo din siya sa 3-point shootout during the All-Star Weekend ilang araw pa lamang ang nakakalipas matapos niyang magawa
ang triple-double. Natapos ang season na yun mga repa at muli ulit sila nakapasok sa playoffs sa first round. Dito ay nakaharap nila ang Orlando Magic na pinangungunahan ni Tracy McGrady. Natapos ang series na yun mga repa noong Game 4 matapos makapagtala si Ray Allen ng 26 points at 5 rebounds. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang balancing team na Charlotte Hornets at naging dikdikan din talaga ang series na yun. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 pero dahil sa 57 points combined ni Ray Allen at Glenn Robinson at dahil na din sa 13 assists ni Sam Cassell ay napatumba nila ang Charlotte Hornets. Sa Eastern Conference Finals naman mga repa ay nakaharap naman nila ang 76ers at talaga namang inabangan ito ng karamihan. Magkakaharap kasi si Ray Allen at itong si Allen Iverson. Naging dikdikan din ang series na yon. Sa katunayan ay nakapag-career high 41 points pa siya noong Game 6. Pero sa kasamaang palad ay pagdating ng Game 7 ay kinapo sila at natalo dahil na din sa 19 rebounds ni Dikembe Mutombo at 44 points naman ni Allen Iverson. Pagdating ng 2001-2002 season ay nag-average siya dito ng 22 points, 4.5 rebounds with 43% 3 points accuracy. Sa kabila ng kanyang magandang season ay kinapo sila at nalaglag sa pang 9 seed kung kaya't hindi na sila nakapasok sa playoffs. Kaya naman noong sumunod na season 2002-2003 ay kalagitnaan ng taon ay na-trade na siya papunta sa Seattle Supersonics. Sa kanyang debut game noong February 23, 2003 kontra Los Angeles Lakers ay talaga namang nagpamalas ng galing si Ray Allen. Nakapagtala siya noon mga repa ng 26 points, 13 rebounds at 9 assists. Pamuntikan pang mag-triple-double. Makalipas ang ilang araw ay 40 points naman ang kanyang ginawa kontra Los Angeles Clippers. Bagamat maganda ang kanyang nilalaro sa Seattle Supersonics ay hindi sila nakapasok sa playoffs dahil mid-season ang na-trade si Ray Allen at medyo malaking pagbabago din ang nangyari. Taro na tayo mga repa sa 2004-2005 season. Dito ay lalo pang umabante ang numero ni Ray Allen. Nag-average siya sa season na yun ng 24 points, 4.4 rebounds at 3.7 assists. Natapos ang season na yun na may 52-30 na record ang Seattle at nakuha nila ang 3rd seed sa Western Conference. Sa playoffs ay una nilang nakaharap ang Sacramento Kings. Sa Game 4 ay talaga namang nag-init si Ray Allen. Nakapagtala siya noon ng career high 45 points sa postseason. Well, tinapos nila ang serye na yun mga repa sa Game 5. Sa second round naman ay nakabangga naman nila ang dominanting team na San Antonio Spurs. Naging maganda din ang series na yun mga repa. Umabot nga din ito ng Game 6. Ngunit mas nanaig pa din ang kupunan ng Spurs noon dahil ng kailang pagkakalaglag. Bagamat napatumba sila sa semis ay naging solido pa din ang postseason na yun para kay Ray Allen. Nakapagtalakay siya noon ng 26 points, 4.3 rebounds at 3.9 assists. Pagpatak ng 2005-2006 season ay pumirma na siya ng 5-year $85 million contract sa Seattle. Sa taon na yun ay maraming naging achievements si Ray Allen. He became the 97th player in NBA history to score 15,000 points at pagdating ng April 19, 2006 ay pumangalawa na siya sa listahan sa all-time 3-point field goals made. Nangangulugan lamang na si Reggie Miller na lang ang kanyang hinahabol. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sila nakapasok sa playoffs kabila ng kanyang mga achievements. Sa sumunod na season, January 12, 2007 ay ginulat niya ang karamihan matapos niyang makapagtala ng career high 54 points kontra Utah Jazz, the second most points in a game sa kasaysayan ng Sonics. Ngunit sa season na ito ay nadali siya ng injury dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa remaining season. Solid ding maituturing ang taon na yon para kay Ray Allen. Nag-average kayo sa mga repa ng 26 points while adding 4.5 rebounds at 4 assists per game. Bagamat tumakit ang kanyang numero ay pagdating ng June 28, 2007 ay laking gulat ng karamihan dahil na-trade na siya papunta sa Boston Celtics. Matapos siyang matrade mga repa ay agad ding nakakuha ng Celtics si Kevin Garnett. Dahil sa pangyayaring yun ay nabuo na ang big three nila Paul Pierce, Ray Allen at Kevin Garnett. Isang pambihirang team na talaga naman tumatak sa liga. Hindi naman kasi natin maitatanggi na naging maganda din ang blend ng kailang roster. Andyan si Rondo para sa kailang pace, outside threat ni Ray Allen, opensa ni Paul Pierce at depensa naman nila Kevin Garnett at Kendrick Perkins. Meron pa nga silang Sam Cassell at nandyan din si Tony Allen. Imagine mga repa, noong 2006-2007 season ay 24 at 58 ang kailang record. Pang 29 sila sa ranking. Pero pagdating ng 2007-2008 season matapos mabuo ang Celtics Big 3 ay talaga namang na-dominate nila ang regular season. Nagkaroon sila ng 66-60 na record at nakuha nila ang first seed. Well, sa first round ay nakaharap nila ang Atlanta Hawks at naging dikdikan din ang serye na yon. Maganda din kasi ang lineup ng Atlanta. Balanseng-balanse mga repa. Andyan sila Mike Bibby, Josh Smith, Joe Johnson, Al Horford, Marvin Williams at marami pang iba.
Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 pero dahil sa mas maganda ang depensa ng Celtics ay napatumba nila ang Atlanta Hawks. Sa semis naman mga repa ay nakaharap naman nila ang Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ni LeBron James at tulad na nangyari sa first round ay umabot din ito ng Game 7 pero mas nanaig pa din ang Boston Celtics. Sa Eastern Conference Finals naman ay nakaharap naman nila ang Detroit Pistons at nag-average si Ray Allen dito ng 17.5 points, 3.5 rebounds with 40% 3 points accuracy. Well, natapos ang serye na yun mga repa sa Game 6 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers na pinangungunahan ni Kobe Bryant. Sa series na yun mga repa ay si Ray Allen ang naging second leading scorer ng Celtics. Nag-average siya ng 20 points, 5 rebounds at ang matindi dito ay 52% ang kanyang 3 points accuracy. Naging malaking bagay ito para sa kanyang kupunan. Sa Game 1 at Game 2 ay nakuha nila ang panalo. Nakabawi naman ang Lakers sa Game 3. Muli namang nanalo ang Boston sa Game 4 at muli ulit nanalo ang Lakers sa Game 5. Pagdating ng Game 6 ay talaga namang nag-init si Ray Allen. Nakapagtala siya noon ng 26 points at 7 sa 9 na ibinato niya sa 3 ay pumasok dahilan kung bakit natalo nila ang Los Angeles Lakers. Dahil sa pangyayari ngayon ay nasungkit na ni Ray Allen ang kanyang unang kampyonato. Pagpatak ng 2008-2009 season ay nanatili pa ding dominante sa regular season ng Celtics. Gusto nilang subukang kuhain ng back-to-back championship. Well, tinapos nila ang season na may 62-20 na record. Well, sa first round ay nakaharap nila ang Chicago Bulls na pinangungunahan ni Derrick Rose na nooy rookie pa lamang. Talaga namang nahirapan din sila sa team na ito. Bukod kay sa balanse, ang Bulls ay nadali din ng injury si Kevin Garnett bago pa mag-umpisa ang playoffs dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa 2009 playoffs. Bagamat pilay ang Boston Celtics noon ay pumalagpad din naman sila sa Bulls. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 pero dahil sa 43 points combined nila Ray Allen at Paul Pierce ay napatumba nila ang Chicago Bulls. Sa second round naman ay nakabangga naman nila ang Orlando Magic na pinangungunahan ng isang rising superstar na si Dwight Howard. Naging digdigan din ang series na yun mga repa, kabila ng walang Kevin Garnett. Naging malaking advantage nga din ito para sa Orlando Magic dahil walang kayang pumigil kay Dwight Howard sa ilalim. Bagamat ganoon ng mga repa ay umabot pa din naman ng Game 7 ng serye na yon. Pero sa kasamaang palad ay natalo sila at hindi na naka-advance pa sa Eastern Conference Finals. Isa sa maituturing na biggest what if sa kasaysayan ang pagkawala ni Kevin Garnett sa 2009 playoffs. Like, paano kung hindi nadali ng injury si Kevin Garnett? Maaari kaya nilang magawa ang back-to-back championship? Tingin nyo mga repa, comment down below. Sa sumunod na season 2009-2010 ay masasabing gigil talagang makabawi ang Celtics at gusto talaga nilang rumesback sa season na yon. Kitang-kita naman yon sa kailang playoff run dahil nilang paso talaga nila ang kailang nakaharap sa postseason dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap muli nila ang Los Angeles Lakers at naging dikit talaga ang series na yon. Parehas ayaw magpatalo. Umabot nga ito ng Game 7 at sobrang higpit talaga ng depensa ng bawat kupunan. Sa pagtatapos ng laro ay nasungkit ng Los Angeles Lakers ang kampyonato dahilan ng muling pagkakabigo ni Ray Allen at ng Boston Celtics. Pagpatak ng 2011 ay naging historic ang season na ito para kay Ray Allen. Sinubak niya kasi ang record ni Reggie Miller. Nangyari ito mga repa noong February 10, 2011 kontra Los Angeles Lakers nang ma-break niya ang 2,563 point made ni Reggie Miller at dahil doon ay siya na mga repa ang naging 3-point king. Tara na tayo mga repa sa 2012-2013 season nang umalis na si Ray Allen sa kupunan ng Boston Celtics at pumirma sa Miami Heat. Nakasama niya dito sila LeBron James, Chris Bosh at Dwayne Wade. Alam naman natin kung paano dinomina ng Miami Heat ang season na yon. Nagawa nila ang 27-game winning streak at tinapos nila ang season na may 66-60 na record. Kaya naman di na nakakapagtaka kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang dominanting team na San Antonio Spurs at naging dikit talaga ang serye na yon. Sa katunayan ay kamuntikan pa silang matalo ng San Antonio Spurs. Well, nangyari ito mga repa noong June 18, 2013. Game 6, lamang ng 3 puntos ang San Antonio Spurs. Bagamat hindi pumasok ang tres ni LeBron James ay nakuha naman ni Chris Bosh ang rebound. Agad niya din ang may binigay ang bola kay Ray Allen at matapos nito ay walang pag-atubili. Tumira siya agad ng tres sa corner at ito nga ang nangyari. Dahil sa kanyang nagawa ay na-force niya ang game na yon para mag-overtime at noong Game 7 ay nasungkit na ni Ray Allen ang kanyang ikalawang kampyonato. 2013-2014 season ang huling season ni Ray Allen at nanatili pa din siya sa Miami Heat.
Sa pagkakataong ito ay inaasam ng Miami Heat ang tripit o tatlong magkakasunod na kampyonato. Nakapasok naman ulit sila sa NBA Finals at muling nakakaharap ang San Antonio Spurs, pero sa kasamaang palad ay naresbakan sila ng team na ito at tinalo sa Game 5. So matotal mga repa ay nakapaglaro si Ray Allen ng 18 season sa NBA at pagdating ng November 1, 2016 ay opisyal na siyang nagretiro. Well kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Ray Allen? Comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.